At samahan niyo ako sa pagbasa sa Aklat ng Juan, Kabanatang 4, mga talatang 16 hanggang 19. Ito po ang salita ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta." Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa iyong mga salitang ito. Dalangin po namin, nabigyan mo kami ng puso na mapagkumbaba. Puso na hindi punong-puno ng pride. Puso na hindi self-righteous, na handa pong magpatuwid sa iyong mga salita, at makita namin ito na sa positibong paraan na kami po ay itinutuwid mo sapagkat kami minamahal mo. Dalangin po namin, Ama, na palaguin mo ang mga kapatid, tanggapin ang aral mo ng may kasiyahan, at magligtas kayo sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po kayo, mga minamahal. Ang titulo po ng ating pangangaral ay pagpapatuloy lamang ng ating sinimulang pag-aaral nung nakaraang linggo. Jesus, the giver of living water. Jesus, the giver of living water, part 2. So sandali po muna tayo magbalik tanaw, mga kapatid, sa na-develop na po nating pag-aaral last Sunday, para po maintindihan natin bakit po umabot sa ganitong usapan ang ating Panginoong Jesus at yung babae pong Samaritana. Maalala po ninyo sa liwanag po ng verses 1 to 6 na ito pong pangyayaring ito, mga kapatid, ay nangyari po sa lugar na tinatawag pong Samaria, particularly sa bayan po ng Sicar, sa balon na hinukay ni Jacob. So napadpad po doon ang Panginoong Jesus sapagkat may banta sa kanyang buhay. Maalala po ninyo na nabalitaan ng mga Pariseo na dumadami ang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, at kung paano sila nainis kay Juan Bautista dahil nawawala sila sa eksena, nauungusan sila ni Juan Bautista, mas lalong nainis sila at nagselos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po may banta sa kanyang buhay, at dahil hindi pa panahon para mamatay ang Panginoong Jesus noong panahong ito, tumakas siya mula Judea patungong Galilea. At ang pinakamabilis po na paraan para makatungo siya sa Galilea, sa gawing norte, siya po ay nasa Judea, sa gawing timog, dumaan siya sa gitna, sa Samaria. Kaya po, kinakailangan niyang dumaan sa Samaria para mas madali siyang makapunta sa Galilea. Ngunit maliban po doon, mga kapatid, alam natin na yun po ay itinalaga ng Diyos na mangyari, sapagkat meron pong katatagpuing tao ang Panginoong Jesus sa lugar po na iyon, at yun po ay walang iba kundi ang babaeng Samaritana. So napagod po ang Panginoong Jesus sa kanyang paglalakbay. Naupo po siya sa tabi ng balon. Alas 12 ng tanghali po ang oras, napakainit. Kung pagbabatayan po natin ang oras ng mga Hudyo. And then pagdating po niya sa verse 7 hanggang sa mga sumusunod po na talata, makikita niyo po na dumating ang babaeng Samaritana at nagkaroon po ng pag-uusap ang ating Panginoong Jesus at ang babaeng ito. Yung pag-uusap po na yon mula verse 7 hanggang sa mga sumusunod na talata, mga kapatid, ay hinati po natin sa 4 na bahagi, o yung naging ating main points sa ating pong sermon nung nakaraang linggo. At kung maaalala po ninyo, ay sinimulan po natin yung ating mga points sa letter C. Yung una po ay pinamagatan nating the conflict from verses 7 to 9. Tinawag natin yan conflict o hindi pagkakaunawaan, sapagkat in verses 7 to 9, makikita nyo po yung misunderstanding o alitan ng mga Hudyo at Samaritana. So naaral po natin, mga minamahal, na matagal na po pala yung alitan nila na ito. Matagal na po pala yung hidwaan nila ito, yung away po nila ito. Kasing tanda na po ito ng lumang tipan. Ano po?
At ang ugat ng kanila pong hindi pagkakaunawaan ay sapagkat ang mga Samaritana ay mga mistiso. Ibig sabihin ko lang mga kapatid, nahaluan na sila ng ibang lahi. Ano po? At para sa mga Hudyo, ano yon? Kadiri-diri yon. Yak. Kasi para sa mga Hudyo, dapat lang sila mag-asawa ng kapwa Hudyo. So, yung mga Samaritana, nag-asawa ng ibang lahi. Ano? At hindi ko na kailangan ulitin ang istorya, balikan nyo na lang yung recording. Ano? Pero, sa madaling sabi, nagkaroon sila ng ibang lahi at nahaluan din sila ng ibang mga paniniwala. Kaya ang turing sa kanila ng mga Hudyo, mga kulto. Ano? Mali yung kanilang pananampalataya. At meron silang reputasyon ng pagiging balimbing. Ibig sabihin, nung nagtatagumpay yung mga kaaway ng mga Hudyo, kumakampi sila sa mga kaaway ng mga Hudyo at kasama nilang inuusig yung mga Hudyo. Pero nung nakabalikwas na yung mga Hudyo, kumakampi naman sila sa mga Hudyo. Diba? Kung kayo ayaw nyo ng balimbing, yung mga Hudyo, maintindihan nyo siguro yung kanilang damdamin. Kaya merong inisan, meron pong matinding pagkamuhi sa isa't isa ang mga Hudyo at mga Samaritana, ano, mga Samaritano. Hindi nila na-appreciate yung trato sa kanila ng mga Hudyo sapagkat sila ay nakaluan ng ibang lahi. Kaya laking gulat po ng babaeng Samaritana na pagdating doon sa verse 9 sa John chapter 4, noong nanghingi ang Panginoong Hesus ng tubig. Kasi ang Panginoong Hesus Hudyo. So nagtaka siya, bakit ang Hudyo na ito nanghihingi sa akin ng tubig na isa akong Samaritana? Magkaaway tayo di ba? So pagdating po sa verses 10 to 12, makikita po ninyo yung pangalawang bahagi ng istoryang ito sa pamamagitan na pinamagatan po nating the confusion, yung pangalawang C. Ano po? O yung pagkalito. So tinawag po natin gayon yung pangalawa nating punto sapagkat makikita po natin in verses 10 to 12 yung pagkalito po ng babaeng Samaritana sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang nagbibigay ng tubig na buhay o yung sa Ingles na tinatawag na living water in verse 10. So inakala po ng babaeng Samaritana na ito po ay pumapatungkol sa literal na tubig at bagay na imposibleng makuha ng Panginoong Hesus dahil wala man lang siyang panalok at napakalalim po ng balon ng panahong iyon ayon sa verse 11. Kaya may buong pagtataka o marahil panghihiya ang babaeng Samaritana na sinabi sa Panginoong Hesus sa verse 12, and I quote, "Dakila pagbaga sa sa ama naming si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." So sa talata pong ito, mga kapatid, makikita natin na hindi po nagaget ng babaeng Samaritana na hindi po literal na tubig ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na kanyang handang ibigay, kundi ito po ay espiritual. So makikita natin dito mga kapatid na lito, ligaw, at walang ideya ang babaeng Samaritana sa ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus tungkol sa living water, tungkol sa tubig na buhay. Kaya naman po pagdating sa verses 13 to 15, nagsagawa po ang Panginoong Hesus ng paghahambing o pagkukumpara para po mas madaling maunawaan ng babaeng Samaritana yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya na siya ang nagbibigay ng tubig na buhay. He is the giver of living water. Kaya naman po, pinamagatan natin yung pangatlo nating punto na the comparison. In verses 13 to 14, makikita niyo po dyan yung contrast na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa literal na tubig na iniigib ng Samaritana sa espiritual na tubig na ibinibigay ng anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon in verses 13 to 14, same chapter, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." End of quote. So, ipinaliwanag po natin last Sunday na yung literal na tubig
na nakukuha sa balon ay sumasalamin po sa anumang bagay na ino-offer o binibigay ng sanlibutan. Gaya halimbawa ng kayamanan, ng kalusugan, ng kasikatan, ng kasintahan, kasalanan, at iba pa na hinahanap po ng maraming mga tao sa sanlibutan. Sinasabi po dito ng Panginoong Hesus na binibigyan ka lang niyan ng panandaliang aliw. Hindi ka tunay naliligaya o masasatisfy ng mga bagay na iyan. Hindi sa mga bagay na iyan na ino-offer ng sanlibutan ang magbibigay ng meaning sa buhay mo. Ang totoong satisfaction, joy, and fulfillment ng buhay ay matatagpuan lamang sa pagkakaroon ng tubig na buhay na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa bawat sumasampalataya sa Kanya. At ang tubig na buhay na binabanggit dito, the living water na binabanggit dito sa context, kung tatalong kayo sa chapter 7, verses 37 to 39, is none other than the Holy Spirit. Na siyang nananahan, yung presensya ng Diyos, nananahan sa loob po ng tao at magbibigay sa kanya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mararanasan niya ang buhay na walang hanggan, mararanasan niya ang totoong mabuhay. At ito po ang pinakamahalaga, mga minamahal, sa buhay ng tao. Aanhin mo po ang magandang trabaho, aanhin mo po ang mataas na pinag-aralan, aanhin mo ang maganda o gwapong kasintahan, aanhin mo ang maraming pera, aanhin mo ang kasikatan, kung sa dulo hindi mo naman ito madadala sa langit, kung sa dulo papapahamak naman po ang iyong kaluluwa sa impyerno, kung saan mararanasan mo ang hatol at banal na puot ng Diyos. Si Kristo po mismo nagsabi elsewhere, and I quote, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Yet marami pa rin pong tao ang nagbubuhay sa mundong ito na umiikot lamang po yung kanilang buhay sa mga material na bagay, na para bagang hindi na sila mamamatay at magsusulit sa harapan ng Diyos balang araw. Maraming mga tao ay kumahanap lamang ng temporal joy and satisfaction sa tubig na ino-offer ng sanlibutan, at binabaliwala nila ang tubig na buhay na ino-offer ng Panginoong Hesus, na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao magtitiwala lamang sa Kanya. Unfortunately, sa kabila po ng pagpapaliwanag ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkukumbara ng tubig ng sanlibutan sa tubig na ibinibigay ni Kristo, hindi pa rin po nakita ng babaeng Samaritana yung malaking pangangailangan niya dito, sapagkat umiikot lamang yung buhay niya para sa mga temporal na bagay at wala siyang pake sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay na eternal. Nakikita po natin niya sa tugon ng babae in verse 15. Balik kayo sa chapter 4, verse 15. Sunod-sunod lang po yan. Tingnan nyo yung response dyan ng babaeng Samaritana sa ginawang paliwanag ng ating Panginoong Hesus tungkol sa tubig na nagmumula sa balon in kontra sa tubig na nagbibigay buhay. Ang sabi po niya doon, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y wag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinasalamin po ng babaeng ito, mga kapatid, ang maraming tao sa panahon po natin ngayon, na matapos paulit-ulit na marinig ang gospel, matapos na paulit-ulit na marinig ang ebanghelyo ng pagliligtas, ang hinahanap pa rin po niya ay ang pakinabang na pang-temporal, at hindi nila hinahanap yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos na eternal at spiritual. Hindi po ito naunawaan ng babaeng Samaritana, sa madaling sabi. So yan po basically, mga minamahal, yung na-cover po natin last Sunday. Now, upang mas maintindihan po natin at ma-realize, upang mas maintindihan po at ma-realize ng babaeng Samaritana yung kanyang matinding pangangailangan sa tubig na buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan,
in-expose po ng Panginoong Jesus yung pagiging makasalanan ng babae at kung gaano siya nangangailangan ng pagliligtas. So yan po yung gusto kong talakayin po natin ngayon sa panghuli po nating punto na pinamagatan ko pong the confrontation. Yan po yung panghuling C, the confrontation o yung pagkompronta ng ating Panginoong Jesus sa babae. Alam ko pong nabanggit ko sa inyo last time na yung punto, panghuli nating punto ay, ang coverage lang yan ay from verses 16 to 18. Pero sa pagkakataon ko pong ito, hayaan nyo isama ko yung hanggang verse 19 sa kadahilan ng makikita nyo po mamaya. So, sa mga talata po ito makikita natin na gustong iparealize ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana na may higit pa siyang pangangailangan kaysa sa tubig na ibinibigay ng balon. Na may higit pa siyang pangangailangan kaysa sa mga temporal na bagay. Pinakita po yan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpaparealize sa Kanya ng Kanyang mga kasalanan. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 16. Sinabi sa Kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Kita niyo po ba yon, mga kapatid? Mapapansin niyo po dito na hindi po sinagot ng Panginoong Jesus yung request ng Samaritana in verse 15 na bigyan siya ng tubig na buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi ng verse 15, bigyan mo ako ng tubig na ito, tubig na buhay para hindi na ako umigibwika dito at hindi na ako mauhaw. So dahil hindi niya nageget, may ginawa dito ang Panginoong Jesus para maparealize niya yung totoo niyang need. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, pinatawag niya yung asawa ng babae. Diba? Kumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka, wika ng Panginoong Jesus. Bakit po ginawa yun ng Panginoong Jesus, mga kapatid? Again, ito po ay sapagkat gustong iparealize ng Panginoong Jesus na siya ay makasalanan at nangangailangan siya ng pagliligtas na makikita niyo po maya-maya lamang. Napasinin niyo po yung tugon ng babae nung pinatawag ng Panginoong Jesus yung kanyang asawa. Ang sabi doon sa verse 17, sumagot ang babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Doon po muna tayo. Wala akong asawa. Mapapansin niyo po na tila may pagbabago sa pananalita ng babae sa pagkakataon pong ito. Mapapansin niyo po na napakatipid ng sagot ng babaeng ito sa Panginoon. Senyales na meron po siyang ikinukuble, meron po siyang nililihim, meron po siyang tinatago. Yung madaldal na Samaritana ay tila biglang natameme noong nabuksan ng Panginoong Jesus ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Yan po yung maobserbahan natin sa pangungusap o sa pag-uusap nila ng Panginoong Jesus. Kung titingnan nyo yung verse 9, sa sali ng Biblia ang ginagamit natin, mabibilang natin sa 16 na salita ang ginamit ng Samaritana. Pagdating sa verses 11 to 12, mayroong 48 salita ang sinalita ng Samaritana. Pagdating sa verse 15, mayroong 22 na mga salita ang ginamit ng Samaritana. Pero pagdating po sa verse 17, 3 salita lamang. Ang sinabi lang niya, "Wala akong asawa." Ito po ay sapagkat, mga minamahal, gaya ng makikita ninyo maya-maya lamang, meron siyang kasalanan na pilit niyang itinatago sa Panginoong Jesus na ayaw niyang mabunyag, ni ayaw niyang mapag-usapan pa. Dito po makikita natin ang makasalanang o yung makasalanang kalikasan ng mga tao. Ano po yun? Madalas, gusto po nating pag-usapan ang kapintasan ng iba. Madalas, gusto nating pag-usapan, itapik ang kahinaan ng iba, ang kasalanan ng iba, pero ayaw nating ma-expose ang sa sarili po nating baho, ang sarili po nating kahinaan. Gagawin natin ang lahat, mapagtakpan lang ito. Minsan gagawa pa tayo ng kabutihan para lang hindi mapansin ito ng mga tao. Minsan i-deny po natin yung tunay na kalalagayan natin bilang mga makasalanang tao sapagkat sa tingin po natin ay self-righteous tayo o pabuti tayo. Ayaw nating aminin sa ang ating mga kahinaan, mga sablay at yung ating mga kasalanan. Pero kapatid, hindi ka po matutulungan ng ganitong klaseng attitude.
Ang hindi natin pag-amin sa sarili nating pagkakamali ay pagpapakita po ng pride o na ma-pride tayo. At kapag pinanitili natin yung pride sa ating mga puso, hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, tatandaan niyo po, ang pride ay hindi lamang nagmamanifest sa ating pagyayabang sa iba ng mga bagay na meron tayo. Ang pride ay pwede ding mag-manifest sa tuwing hindi tayo handang tumanggap ng tulong mula sa iba, lalo na po mula sa ating Diyos. Every time na tinatawag ka ng Diyos na lumapit sa Kanya, aminin mo ang iyong mga kasalanan at pagsisihan mo ito at sumampalataya ka kay Kristo Jesus, pero hindi mo ginagawa, nagpapakita po yun ng, hindi lang ng iyong unbelief, but yung inyong pride o pagiging mapagmataas sa harapan ng Panginoon. Parang sinasabi mo sa Kanya, kapatid, no Lord, okay lang po ako, tsaka na po ako lalapit sa inyo, I'm good, my life is brilliant, I don't need you. Kahit nakikita ng Panginoon that you're really struggling and you're really miserable and hopeless. Empty. So after po ng matipid na sagot ng babae sa Panginoong Jesus na wala siyang asawa, inaffirm naman po iyon ng Panginoon ang yung kanya sinabi. Pero may nakakabiglang revelasyon po dito ang Panginoong Jesus. Doon po sa babaeng Samaritana. Ang sabi po muli in verses 7 to 18, balikan natin yan sa chapter 4, verses 7 to 18. Ito yung revelasyon. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito yung sinabi mo ang katotohanan. That's shocking, mga kapatid. First time lang nilang magkausap ng Panginoong Jesus, hindi sila nanira sa parehong bayan, taga Samaria po yung kausap niya, totally strangers sila sa isa't isa, pero alam ng Panginoong Jesus, hindi maging yung personal na buhay ng babaeng Samaritana. Paano po nalaman ng Panginoong Jesus yung mga detalyeng iyon? Dahil ba marites ang Panginoong Jesus? Dahil po Diyos ang Panginoong Jesus at nakakaalam siya ng lahat ng mga bagay. At makikita niyo pong tumpak at tama yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi makikita niyo sa response ng Samaritana in verse 19, na sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Ang hindi niya sinabi ng babae, mali ka, Panginoon, judgmental ka naman. No, hindi. Napaghalata niya na may extraordinary sa Panginoon. Na siya bagay, isang propeta, sabi ng babaeng Samaritana. Hindi po itinanggi ng Samaritana ang paratang sa kanya ng Panginoong Hesus, bagkus na manghapa ito at tinawag ang Panginoong Hesus na propeta dahil nagawa niyang sabihin ang nililihim ng babae. Ito po hindi imposible sa Panginoong Hesus sapagkat naaralan natin na siya po ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nababasa niya ang puso ng tao. Di ba naaralan natin yan in chapter 2 verses 23 to 25. Pwede niyong dayain yung sarili niyo, pwede niyong dayain yung pastor ninyo, pwede niyong dayain yung isa't isa tungkol sa inyong tunay na espiritual na kalalagayan, pero never ang Diyos. Alam niya, alam ni Jesus kung ano ang totoong situation ng babaeng Samaritana. Kaya wala pong point, mga minamahal, ang paglilihim natin ng ating mga kasalanan sa Panginoong Jesus. Wala pong point na maglakas-lakasan tayo sa harapan ng Diyos na tila kaya nating iligtas ang ating sarili. Sapagkat alam po ni Jesus ang lahat ng ginagawa natin sa dilim. Amen po ba, mga kapatid? Alam ni Jesus. Wala tayong malilihim sa Kanya. Even magtago tayo sa pusikit na kadiliman. Kung paanong walang point ang pagtatanggi ng isang magnanakaw na huling-huli na sa akto sa CCTV. Nakita na sa CCTV, ha? Sasabihin pa ng magnanakaw, hindi ako yan. Hindi nga ako pumunta dito pero nakita niya sa CCTV. Walang point, kitang-kita ka na Di ba? In the same manner, wala pong point ng pagtatago ng ating kasalanan kasi mas matindi pa sa CCTV ang ating Panginoong Jesus.
Kung ang CCTV may limited lang siyang space na kayang kunan, ang Panginoong Jesus ay nasa lahat ng dako at kaya kanyang sundan saan ka mang magtago. Makapaglilihim ka sa boss mo, sa misis mo, sa kaibigan mo, pero hindi sa Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Ganyan po makikita natin sa talata, mga kapatid. Sinubukan ng Samaritanang itago ang kanyang baho, pero nagawa pa din itong pasingawin ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ng Panginoong Jesus na nakalimang asawa na pala ang babae. At hindi po binanggit sa talata, mga kapatid, kung bakit maaring namatay yung mga nauna niyang asawa o yung ilan sa mga nauna niyang asawa, o maaari din naman pong siya may reputasyon. Malamang, yun yung dahilan. May reputasyon siya ng pagiging mangangalon niya. Kaya nakailang divorce na siya sa kanyang mga naunang asawa sapagkat hinihiwalayan siya dahil hindi siya makontento sa isang lalaki. I think yan po yung dahilan. Kaya umiiwas ang babae sa maraming tao, kaya tanghaling tapat po siya pupunta para umigib, para maiwasan yung mga marites na pwede siyang pagkakwentuhan. Dahil nakakahiya yung kanyang nakaraan o yung kanyang kasalukuyan ng panahon pong ito. Ngunit maliban po dito, hinayag din po ng Panginoong Hesus na siya po ay mayroong ka-live-in. Napansin niyo po yun sa talata. Ang sabi sa verse 18, ang nasa iyo ngayon, so meron siyang asawa in the past. Ilan niya yung asawa niya? 5. Tapos meron siyang kasama ngayon, sabi niya, hindi mo yan asawa. Nakita niyo po yun? Dito makikita natin na hindi pala kinikilala ng Panginoong Hesus na mag-asawa yung magka-live-in partner o yung couple na nagsasama sa iisang bubong ng walang basbas ng kasal. Mahalaga pong maunawaan po natin yan, mga minamahal, sapagkat nabubuhay po tayo ngayon sa henerasyon na normal na po ang pakikipag-live-in o pagkukumit na tinatawag na premarital sex o pagkakaroon ng sexual na ugnayan kahit hindi pa po kasal ang isang magkasintahan. Ewan ko kung nakakapanood nyo sa TV o sa social media, yung nagba-viral po ngayon na love scenes ni Kim Chiu at ni Paolo Abilino. Grabe, no? Marami pong kinikilig at marami pong nagsasabi, sana all. Pero hindi po nila nakikita na nilalason po ng programang ito ang isipan ng mga tao, lalo na po ang mga susunod na henerasyon. Na pinapakita nila na normal lang mag-sex kahit hindi pa kayo kasal, basta mahal lamang ninyo ang isa't isa. That's a lie, mga kapatid. Maaring okay po yan sa sanlibutan, pero hindi po yan sa Diyos na may likha sa atin. Ang pakikipagtalik, mga minamahal, labas sa matrimonya ng kasal ay isang kasalanan as far as the Bible is concerned. At nung panahon po ng lumang tipan, alam niyo po, mga kapatid, kapag natagpuan sa honeymoon ng bagong kasal na hindi na virgin yung babae, ibig sabihin meron na siyang nakaraang karanasan at nagkaroon na siya ng sexual na ugnayan bago ang kasal nila ng lalaki, alam niyo po, parusa nung panahon ng lumang tipan, babatuhin hanggang mamatay yung babae. Makikita niyo yan sa Deuteronomy 22 verses 13 to 29. Salamat na lang ho at wala na po tayo sa ilalim ng lumang tipan sapagkat marami na po marahil namatay sa atin. Pero gusto ko lang pong makita ninyo, kaya ko binanggit yan, na hindi po norm sa Bible. Na magkaroon ng sexual na ugnayan ng babae at lalaki bago ang kasal. In Matthew 15 verses 19 to 20, ang pagtatalik bago ang kasal ay tinatawag na sexual immorality na nagpapadumi daw di umano sa tao, meaning ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya naman po pagdating sa 1 Corinthians 16 verse 18, tayo po ay inuutusang tumakas mula rito. Or kung hindi po tayo makakapagtiis, inuutusan tayo in 1 Corinthians chapter 7 verse 2 na mag-asawa na lamang tayo o magpakasal na. Mga minamahal na kapatid, lalo na po yung mga kabataan naririto, makinig po kayo sa akin, mga kabataan. Huwag po kayong umayon sa takbo ng sanlibutan kung saan normal na po yung tinatawag na premarital sex o pakikipag-live-in. Huwag niyo pong hayaang madungisan ang inyong higaan ng sexual na immoralidad.
Mga kabataang babae, kung talagang minamahal kayo at nirerespeto ng inyong kasintahan, handa po siyang maghintay sa tamang panahon na pwede mo nang ibigay ang iyong sarili sa kanya at iyon po ay matapos ng inyong kasal. Amen po ba mga kapatid? Sa mga minamahal ko pong mga kapatid, na nasasadlak sa ganitong kalalagayan, nauunawaan ko po yung inyong kalalagayan. Huwag niyo pong sabihin na hindi ko kayo nauunawaan. Alam ko po yung inyong istorya, na-open niyo po yan sa akin. Alam ko po na kung kayo yung tatanungin, gusto niyo pong makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, ngunit kayo po ay naiipit sa inyong sitwasyon ngayon. Ang akin pong pakiusap sa inyo, huwag kang tumigil sa pagpamakaawa sa Panginoon, sa panalangin, na mailagay po sa maayos ang inyong pagsasama at gawin ang lahat ng iyong makakaya para lamang po maikasal kayo, para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. At mamahinga po kayo, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na kayang hugasan ng lahat ng inyong karumihan. Kasi baka iniisip nyo, napakarumi ko pala. Baka hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos. Alam nyo, hindi totoo yan, mga kapatid, sapagkat tinanggap kayo sa membership ng iglesia, sapagkat tinanggap kayo ng Diyos sa inyong present situation. But I encourage you, mga kapatid, kung meron pagkakataon, wag po kayo manatili sa ganyan. Ayusin natin ang dapat ayusin para po sa kasiyahan at kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, sinasabi ko po ito dahil hindi po dahil gusto ko kayong kondenahin o gusto kong saktan ng inyong damdamin. Mahal ko kayo, mga kapatid, kaya gusto ko kayong tulungan at hindi mangyari at hindi yun mangyayari, mga kapatid, kung bobolahin ko kayo at sasabihin ko sa inyo okay lang yun. Saan po gusto niyong pumunta na klase ng doktor? Tatanungin ko po kayo. Sa doktor na laging sasabihin na lang sa inyo yung gusto ninyong marinig, kahit alam niya na meron kayong malubhang sakit na kailangang gamutin, pero natatakot siya na baka masaktan at mag-alala ka, kaya hindi na lang niya sasabihin. O sa doktor na handang sabihin sa iyo yung katotohanan kahit ikaw ay matakot at masaktan dahil gusto kanyang tulungan at gusto kanyang gumaling. At alam kong alam niyo yung sagot po dyan, mga minamahal. Ang punto ko po dito, mga kapatid, mapalad po kayo kung kayo po ay nasa simbahan na minsan ay nasasaktan kayo at tinutuwid kayo sa pangangaral. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi kayo binobola ng pastor. Pero tumakbo po kayo palayo sa mga simbahan na sasabihin lang yung mga gusto ninyong marinig sapagkat binobola lang kayo ng pastor doon dahil mas mahal niya yung pera ninyo kaysa sa kaligtasan ninyo. Hindi po ganyan ang Panginoong Hesus sa mga talatang ating pinag-aaralan. Hindi po nangimi ang Panginoong Hesus na i-point out ang kasalanan ng Samaritanang babae para lamang maunawaan niya ang kanyang malaking pangangailangan ng kaligtasan. Nakita niyo po ba yon, mga kapatid? At ganyan din po ang ginagawa ng preacher ngayon, mga minamahal. Sinasabi ko yung mga katotohanan ito tungkol sa inyong mga kasalanan, hindi po dahil galit ako sa inyo o gusto ko lang kayong saktan, kundi gusto ko kayong tulungan na makapamuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon para sa kasiyahan po ng Panginoon. Na maaaring sinasabi ninyo, ay, hindi naman ako ganyan. Hindi naman ako nakikipag-sex sa hindi ko asawa. O hindi naman ako nakikipag-live-in. Wala nga akong jowa Wala nga akong kasintahan hindi ako ganyan, pastor. Matuwid ako. No, mga kapatid, hindi lang po ito yung kasalanan sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung pupunta kayo sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, narito po ang ilang halimbawa ng mga kasalanan na hindi rin kinalulugdan ng Panginoon. 1 Corinthians 6, 9 to 10, sasalin ng ang salita ng Diyos, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang, sapagkat kailanmay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasinggero, mapanlait, at mandarambong. Mga kapatid, sinasabi ng talata ang kasalanang ito para po makita po natin na may mali sa ating pamumuhay
na ikakapahamak po natin isang araw kung hindi po tayo magsisisi at tatakbo kay Kristo para maligtas. Bago po ako ma-diagnose sa aking sakit noon na hernia o sa mas kilalang tawag na luslos, binabaliwala ko lang po yung aking karamdaman. Alam po ng asawa yan for how many years. Akala ko normal lang na mas malaki yung singit ko na isa kaysa dun sa isa. Baka ganun lang talaga yon. Hanggang dumating po sa panahon na nahihirapan na po akong matulog at sumasakit na po yung gawing meron po akong luslos. Kaya kumonsulta na po kami ni Mami sa ospital sa Malolos at doon po ako na-diagnose na merong sakit na luslos at kinakailangan kong operahan sa lalong madaling panahon para po hindi magkaroon ng komplikasyon. Doon ka lang na-realize na may problema ako. Salamat dahil merong doktor na nagsabi sa akin ng totoo. Mga minamahal, sinasabi ko sa inyo ang totoo para malaman ninyong may problema at kailangan niyang solusyonan. At ang tanging solusyon po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din po sa usapin ng kaligtasan. Kailangan maunawaan muna natin na tayo makasalanan at mapapahamak tayo bago natin ma-realize na kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. Hanggat hindi nagsisink in sa iyo, kapatid, na ikaw ay makasalanan at mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno, hindi ka tatakbo sa nagbibigay ng tubig na buhay. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, na-realize mo na ba ngayon na ikaw ay makasalanan at mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno ng walang hanggan? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, lumapit ka na ba sa ating Panginoong Hesukristo nang mayroong tunay na pananampalataya? Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Natanggap mo na ba ang tubig na buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo?